Match day story, documentary style minsan. Ang tunay na kwento ng isang tennis match ay hindi makikita sa scoreboard, hindi lang ito tungkol sa mga winner, aces, dramatic rallies, o sa huling point na nagdedesisyon kung sino ang mananalo kadalasan. Ang tunay na kwento ay makikita sa maliliit na sandali, sa paraan ng isang player na naghahanda bago pumasok sa court, sa paraan ng kanyang paghawak sa pressure. Sa sandaling tahimik siyang nagre-reset pagkatapos ng isang point, sa pag-aayos ng kanyang kagamitan, at sa paraan ng kanyang pagharap sa kalaban pagkatapos ng laban. Kapag tiningnan natin ang footage na ito ni Alexandra Ila sa ganitong perspektibo, hindi na lamang ito isang ordinaryong tennis clip, nagiging isang maliit na dokumentaryo ito tungkol sa mundo ng isang professional tennis player, isang mundo kung saan bawat galaw, bawat desisyon, bawat segundo ng concentration, bawat emotional reaction ay bahagi ng mas malaking kwento. Sa stadium, makikita ang maliliwanag na ilaw, maraming spectator sa tribune, mga kamera na nakatutok sa court, at isang atmosphere na puno ng anticipation habang ang crowd ay abala sa pagkuha ng bawat sandali. Makikita naman si Alexandra Ila na tila nasa sarili niyang mundo, kalma, focused, at nakatuon sa kanyang routine. Sa unang tingin, maaaring mukhang simple lamang ang eksena, isang player na nasa courtside area, malapit sa kanyang mga kagamitan, bago o habang nagpapatuloy ang match. Ngunit kapag pinagmasdan ng mabuti, makikita natin na ang simpleng sandaling iyon ay kumakatawan sa napakaraming bagay na kailangang gawin ng isang professional athlete upang maging handa sa competition. Ang tennis ay isang sport na nangangailangan hindi lamang ng physical ability kundi pati ng mental discipline. Bago pa man tumama ang unang bola sa racket, nagsisimula na ang laban sa isip ng player. Kailangang iwan muna ang distractions, ay control ang emotions, at manatiling nakatutok sa kasalukuyang moment. Sa footage, kamera ay nakapwesto ng malapit kay Ila, kaya mas personal ang dating ng eksena. Hindi ito ang karaniwang long-distance broadcast shot kung saan nakikita lamang natin ang buong court. Sa halip, nakikita natin ang isang bahagi ng matchday routine na kadalasang hindi napapansin ng ordinaryong viewer. Makikita ang kanyang green warm-up jacket, ang tennis bags, ang equipment, at ang environment sa paligid niya. At habang ang crowd ay patuloy na nakatingin, tila may sariling irrikide si Ila. Ito ang klase ng moment na nagpapaalala sa atin na ang isang tennis match ay hindi nagsisimula kapag unang tumalbog ang bola. Nagsisimula ito, bago pa man iyon, nagsisimula ito sa preparation, sa pag-check ng equipment, sa pag-iisip tungkol sa game plan, sa paghahanda ng katawan, at higit sa lahat, sa paghahanda ng isip. Para sa isang professional player, ang routine ay maaaring maging mahalagang bahagi ng consistency. Kapag pare-pareho ang mga bagay na ginagawa bago ang match, mas madaling magkaroon ng sense of control. Kahit nasa isang environment na puno ng pressure, sa labas ng court, maaaring napakalaki ng stadium, napakalakas ng crowd, at napakaraming bagay na maaaring makakuha ng atensyon. Ngunit kapag nakapasok na sa competitive mindset ang player, kailangan niyang paliitin ang mundo hanggang sa susunod na point lamang. At dito nagiging interesting ang footage ni Ila. Sa halip na makita lamang natin ang isang athlete na gumagawa ng powerful shots, nakikita natin ang preparation at concentration na nasa likod ng performance. Sa professional tennis, ang mga bagay na hindi napapansin ng audience ay kadalasang kasing halaga ng mga bagay na nakikita natin. Ang racket ay kailangang nasa tamang kondisyon, ang grip ay kailangang komportable, ang shoes ay kailangang angkop sa movement, ang player ay kailangang may access sa tubig at iba pang basic match necessities, at higit sa lahat, kailangang may routine na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong manatiling organized. Ang lahat ng ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit kapag nasa ilalim ka ng pressure, ang maliliit na bagay ay maaaring maging mahalaga pagkatapos ng preparation. Nagbabago ang eksena, makikita na si Ila sa mismong court, kaharap ang kanyang opponent. Sa isang side ng net ay si Ila, habang nasa kabilang side naman ang kanyang kalaban. Ang dating tahimik na preparation area ay napalitan na ng competitive environment ngayon. Bawat movement ay may purpose, ang serve ay may strategy, ang return ay may timing, ang footwork ay kailangang precise, at ang bawat rally ay maaaring magbago sa momentum ng match. Ito ang bahagi ng tennis na kadalasang nakikita ng audience ang competition mismo. Ngunit kahit sa loob ng court, may mga sandali na mas mahalaga kaysa sa isang simpleng winning shot. Halimbawa, ang kakayahang bumalik sa focus pagkatapos mawala ng point. Ang isang professional tennis player ay hindi maaaring manatili ng matagal sa isang pagkakamali. Kapag nawala ang isang point, may susunod na point. Kapag natalo ang isang game, may susunod na game. Kapag nagkaroon ng difficult moment, kailangang matutong mag-reset. Ito ang isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng individual sports. Sa isang team sport, maaaring umasa ang isang player sa teammates para sa energy at support. Sa tennis, kapag nasa court ka,
Malaking bahagi ng responsibility ay nasa iyo, ikaw ang kailangang magdesisyon, ikaw ang kailangang manatiling composed, ikaw ang kailangang bumalik sa match kahit nagbago ang momentum at sa ganitong environment. Ang mental side ng tennis ay nagiging kasing halaga ng physical side sa footage ni Ila. Ang mga simpleng moments ng focus ay nagbibigay ng glimpse sa ganitong reality, hindi kailangang magkaroon ng dramatic reaction para malaman nating seryoso ang isang player. Sa competition minsan, sapat na ang body language, ang paraan ng pagtayo, ang paraan ng pagtingin sa court, ang sandaling paghahanda, bago ang next point, ang paghinga at pag-reset. Ang mga simpleng kilos na ito ay bahagi ng ng isang professional match. Habang nagpapatuloy ang laro, ang crowd ay nananatiling bahagi ng background, makikita ang mga spectators na nakatingin sa court. Ang ilan ay maihawak na phones at cameras, at ang iba naman ay tahimik na sumusubaybay sa action para sa audience. Ang bawat point ay entertainment para sa player. Ang bawat point ay may consequence. Ito ang magandang contrast ng professional tennis sa labas. May excitement sa loob ng court, may concentration sa tribune, may fans sa court. May dalawang athletes na kailangang gumawa ng tamang decisions at sa gitna ng lahat ng iyon, kailangang manatiling kalmado ang player. Ang pressure ng crowd ay hindi palaging negatibo, maaari rin itong maging source of energy kapag naririnig ng isang player ang support ng audience. Maaari itong magbigay ng dagdag na motivation, ngunit kailangan pa ring kontrolin ang emotions. Masyadong maraming excitement ay maaaring makaapekto sa concentration, masyadong maraming frustration ay maaaring makasira sa rikit. Kaya ang isang professional player ay kailangang makahanap ng balance sa pagitan ng emotion at control, at dito makikita kung bakit ang tennis ay higit pa sa physical competition. Ito ay isang test ng discipline. Ang player ay kailangang mag-isip habang gumagalaw, magdesisyon habang nasa ilalim ng pressure, at manatiling mentally present kahit pagod na ang katawan. Sa ganitong perspective, ang footage ni Ila ay nagiging mas meaningful. Hindi lamang natin nakikita ang isang athlete, nakikita natin ang isang young professional na patuloy na dumadaan sa proseso ng learning, adaptation, competition, at experience. Ang bawat match ay may sariling karakter. May mga araw na maayos ang Evikid, may mga araw na mas mahirap hanapin ang timing, may mga moments na parang nasa control ang player, at may moments na kailangang lumaban para bumalik. Ngunit sa lahat ng ito, ang mahalaga ay ang ability na manatiling engaged sa match habang nagpapatuloy ang footage. Bumabalik ang camera sa courtside area, makikita muli ang equipment at bags sa ordinaryong viewer. Maaaring background lamang ang mga ito, ngunit para sa tennis player, ang equipment ay bahagi ng kanilang professional environment. Ang racket ay hindi lamang isang bagay na hawak sa kamay, ito ang pangunahing tool ng player. Sa bawat point, ang grip, strings, balance, at overall feel ng racket ay maaaring maging bahagi ng personal preference. Ang shoes naman ay mahalaga sa movement at stability. Ang clothing ay kailangang komportable para sa mabilis na movement, at ang bag mismo ay naglalaman ng iba't ibang bagay na maaaring kailanganin sa isang mahabang match. Kaya kapag nakikita natin si Ila malapit sa kanyang equipment, nakikita natin ang isang maliit na bahagi ng preparation system sa likod ng competition sa television. Karaniwang ipinapakita ang pinakamagandang action, ang serve, ang rally, ang winner, ang celebration. Ngunit sa likod ng mga iyon ay may preparation na hindi nakikita ng audience. May mga oras ng training, may repetition, may practice, may physical conditioning, may tactical preparation, may recovery, at may mental work. Hindi natin kailangang gumawa ng assumptions tungkol sa specific training routine ni Ila para maunawaan ang basic reality ng professional tennis. Ang performance na nakikita sa court ay resulta ng maraming preparation na nangyayari bago ang match, at iyon ang dahilan kung bakit interesting ang behind-the-scenes footage. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong makita ang athlete bilang isang tao na may routine, focus, at sariling proseso. Hindi lamang bilang pangalan sa scoreboard. Si Alexandra Ila ay kabilang sa bagong generation ng tennis players na patuloy na hinuhubog ang kanilang professional identity sa pamamagitan ng competition at experience sa bawat tournament. May bagong environment, may bagong opponent, may bagong pressure, at may bagong lesson para sa isang young player. Ang bawat match ay pagkakataong matuto kung paano haharapin ang iba't ibang styles at iba't ibang situations. Hindi lahat ng lessons ay nakikita sa statistics minsan. Ang pinakamahalagang lesson ay kung paano manatiling calm kapag hindi pabor ang momentum, kung paano bumalik sa routine pagkatapos ng mistake, kung paano manatiling respectful kahit intense ang competition, at kung paano tanggapin ang resulta pagkatapos. Ang final point, ang huling bahagi ng footage, ang nagbibigay ng pinakamalinaw na contrast matapos ang competition. Makikita si Ila na humaharap sa kanyang opponent sa net. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Magkatunggali sila, parehong may goal, parehong may pressure, parehong gustong manalo,
ngunit kapag natapos na ang match, nagbabago ang relationship sa loob ng court. Ang handshake o respectful interaction sa net ay isa sa mga simpleng tradisyon na nagbibigay ng karakter sa tennis. Hindi mahalaga kung gaano ka-intense ang match pagkatapos ng final point. May pagkakataon ang dalawang players na kilalanin ang effort ng isa't isa at sa maikling sandaling iyon. Makikita natin ang isang mahalagang lesson tungkol sa sport. Ang competition ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng respeto. Maaari kang lumaban ng buong lakas at pagkatapos ay kilalanin ang iyong opponent. Maaari mong gustong manalo at kasabay nito ay respetuhin ang taong nasa kabilang side ng net. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng symbolism ng handshake sa tennis. Isang simpleng gesture lamang ito, ngunit may malaking meaning. Sinasabi ito na tapos na ang competition, ang resulta ay bahagi na ng record. Ang effort ng parehong players ay kinikilala at ang sport ay nagpapatuloy para sa audience. Maaaring ilang segundo lamang ang handshake, ngunit sa documentary perspective, ito ang natural ending ng isang matchday story. Nagsimula ang kwento sa preparation, nagpatuloy sa competition, dumaan sa pressure at focus at nagtapos sa sportsmanship. Kung pag-ugnain natin ang lahat ng footage, makikita natin ang isang mas malaking narrative sa simula. May isang player na naghahanda, tahimik ang moment, may equipment, may routine, may concentration. Pagkatapos pumapasok siya sa court, nagsisimula ang competition, dumarating ang pressure. Nagiging bahagi ng story ang crowd. Ang player ay kailangang manatiling focused pagkatapos ng lahat ng points at games. Dumating ang ending at sa net, ang dalawang competitors ay muling nagkikita, hindi bilang magkalaban lamang, kundi bilang dalawang athletes na parehong dumaan sa parehong intensity ng competition. Ito ang side ng tennis na minsan ay hindi nakikita. Kapag puro highlights lamang ang pinapanood natin, ang highlight ay maaaring tumagal ng ilang segundo. Ang isa match ay maaaring magkaroon ng maraming points, ngunit ang story ng isang player ay mas malaki kaysa sa isang highlight. Ito ay tungkol sa consistency, tungkol sa discipline, tungkol sa emotional control, tungkol sa kakayahang mag-adjust at tungkol sa respect. Kapag pinag-uusapan natin ang tennis, madalas nating ginagamit ang mga salitang power, speed, precision, strategy, at endurance, ngunit may isa pang quality na hindi madaling masukat ng scoreboard: composure. Ang composure ay ang kakayahang manatiling present kahit may pressure. Hindi ibig sabihin na walang emotion ang player, sa halip, nangangahulugan ito na natututo siyang kontrolin ang emotion at gamitin ito sa tamang paraan. Sa isang intense match, maaaring magkaroon ng frustration, maaaring may missed shot, maaaring may unexpected turn ng momentum, ngunit ang susunod na point ay naghihintay. Kaya ang player ay kailangang matutong mag-reset. Ang ability na ito ay isa sa mga bagay na nagbibigay ng karakter sa isang athlete. At sa footage ni Ila, ang mga quiet moments ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pag-isipan ang side na ito ng competition. Ang kamera ay hindi palaging nakatutok sa action. Minsan, ang kamera ay nakatingin sa player habang naghihintay, at sa mga sandaling iyon, mas madaling makita ang personality at routine ng athlete. Hindi kailangang may dialogue, hindi kailangang may dramatic music. Ang simpleng body language ay maaaring magsabi ng marami tungkol sa intensity ng moment. Ang isang player na nakatayo tahimik ay maaaring mentally preparing para sa next phase. Ang isang player na nag-aayos ng equipment ay maaaring bumabalik sa routine. Ang isang player na nakatingin sa kabilang side ng court ay maaaring nagpo-focus sa strategy. Ang mga ito ay simpleng bagay, ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging visual story. At iyon ang strength ng documentary style storytelling. Hindi nito kailangang gawing exaggerated ang isang ordinaryong moment. Sa halip, binibigyan nito ng context ang moment. Ang simpleng courtside footage ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento. Tungkol sa professional sport, ang crowd ay hindi lamang background, ito ay simbolo ng pressure at attention. Ang equipment ay hindi lamang props, ito ay bahagi ng preparation. Ang court ay hindi lamang playing surface, ito ang lugar kung saan sinusubukan ang training at discipline ng athlete. At ang handshake ay hindi lamang ending shot, ito ay simbolo ng sportsmanship. Sa ganitong paraan, ang footage ni Alexandra Ela ay maaaring tingnan bilang isang snapshot ng professional tennis. Hindi nito kailangang ipakita ang buong career para maging meaningful. Minsan, sapat na ang isang maliit na window upang maunawaan ang mas malaking mundo: isang player, isang court, isang crowd, isang opponent, at maraming maliliit na moments na bumubuo sa isang match. Para kay Ila, bawat competition ay bahagi ng kanyang patuloy na professional development. Ang isang match ay maaaring magbigay ng confidence, ang isa naman ay maaaring magturo ng patience, ang isa ay maaaring magpakita kung ano ang kailangang improve. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng journey sa professional sport. Walang single moment na tumutukoy sa buong athlete. Ang journey ay binubuo ng maraming matches, maraming tournaments, maraming challenges, at maraming opportunities na matuto. Kaya mahalagang tingnan ang mga ganitong clips hindi lamang bilang entertainment,
kundi bilang glimpses sa proseso ng isang athlete. Ang audience ay nakikita ang ilang minuto, ang player ay nakikita ang buong context. Alam niya kung gaano karaming preparation ang nangyari bago ang moment na iyon. Alam niya ang pressure na dala ng competition at alam niya kung gaano kahalaga ang bawat decision sa loob ng court. Hindi natin kailangang malaman ang bawat detalye ng kanyang personal preparation upang ma-appreciate ang professionalism na ipinapakita sa footage. Ang mahalaga ay makikita natin ang discipline ng isang athlete na kailangang manatiling focused sa gitna ng isang environment na puno ng distractions habang patuloy nating pinapanood ang stadium. Mapapansin din ang interaction sa pagitan ng player at ng environment. Ang crowd ay gumagalaw, ang cameras ay nakatutok, ang lights ay maliwanag, ngunit ang court ay may sariling katahimikan sa pagitan ng points. Ito ang kakaibang atmosphere ng tennis. Maaaring napakalakas ng crowd sa isang moment at biglang tatahimik kapag nagsisimula ang next serve. Ang isang player ay kailangang marunong mag-switch mula sa emotion patungo sa concentration. Ito ay isang skill na hindi agad nakikita sa statistics, ngunit sa live competition, napakahalaga nito. At sa documentary storytelling, ang contrast na ito ay nagbibigay ng depth sa footage. Hindi lamang natin nakikita kung ano ang nangyayari, nakikita natin ang environment kung saan ito nangyayari. Sa isang banda, may thousands of people na nanonood, sa kabilang banda may isang player na kailangang magdesisyon sa loob ng ilang. Yan ang pressure ng professional tennis. Ang bawat point ay maaaring matapos sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang mental preparation bago at pagkatapos nito ay maaaring maging kasing halaga. Ang player ay kailangang mag-isip tungkol sa next serve, next return, position, timing, at revisit. At pagkatapos ng point, kailangan niyang kalimutan ang nangyari at bumalik sa present. Ito ang cycle ng tennis: prepare, compete, reset, repeat. Sa buong match, paulit-ulit itong nangyayari at marahil iyon ang isa sa mga pinaka-interesting na bahagi ng sport. Hindi lamang ito tungkol sa isang malaking moment, ito ay tungkol sa kakayahang gawin ng tama ang maliliit na bagay ng paulit-ulit. Ang consistency ang isa sa mga pundasyon ng professional sport. Sa footage ni Ila, makikita natin ang maliit na bahagi ng cycle na iyon: preparation, focus, competition, reset, at pagkatapos respect. Kung pag-usapan naman ang sportsmanship, mahalagang tandaan na ang respeto sa tennis ay hindi lamang ipinapakita pagkatapos ng match. Maaari rin itong makita sa behavior habang naglalaro, ang paggalang sa rules, sa opponent, sa officials, at sa sport mismo ay bahagi ng professional conduct. Ngunit ang post-match interaction ang isa sa mga pinaka-visible na simbolo nito. Sa isang simpleng handshake, parang sinasabi ng dalawang players na kahit nagkaroon ng intense competition, pareho nilang naiintindihan ang effort na kailangan para makarating sa court na iyon. Pareho silang nag-training, pareho silang nag-prepare, pareho silang nagharap sa pressure, at sa huli, isa lamang ang maaaring magtapos bilang winner sa isang match. Ngunit ang respect ay hindi kailangang mawala dahil lamang may isang panalo at isang pagkatalo. Ito ang dahilan kung bakit ang sportsmanship ay mahalagang bahagi ng sports culture sa panahon ngayon, kung saan mabilis kumalat ang clips sa social media. Madalas nating nakikita ang pinaka-dramatic moments ng isang match. Ang isang powerful winner ay maaaring maging viral, ang isang emotional reaction ay maaaring makakuha ng millions of views, ang isang unexpected point ay maaaring paulit-ulit na ipakita. Ngunit ang quiet moments ay minsan mas nagbibigay ng tunay na larawan ng athlete: ang preparation, ang concentration, ang routine, ang respectful interaction. Ito ang mga moments na hindi palaging viral, ngunit nagbibigay ng context sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging professional athlete, at iyon ang dahilan kung bakit ang footage na ito ay may documentary potential. Hindi nito kailangang maging sensational, hindi nito kailangang magkaroon ng exaggerated claims. Ang natural na sequence mismo ang nagsasabi ng kwento, mula sa unang shot kung saan makikita si Ila sa courtside area, hanggang sa pagpasok niya sa competition, hanggang sa pagtatapos ng match at sa interaction sa net. May malinaw na narrative flow. Ang story ay nagsisimula sa preparation at nagtatapos sa respect. Sa pagitan nito ay competition, pressure, concentration, at experience. Ito ang isang kwento na madaling maintindihan ng tennis fans dahil bahagi ito ng universal experience ng sport. Kahit anong player, anumang tournament, anumang court, pareho pa rin ang basic challenge. Kailangan mong maging handa, kailangan mong magkompete, kailangan mong mag-adjust, at kailangan mong manatiling respectful. Para kay Alexandra Ila, ang mga ganitong moments ay bahagi ng pagbuo ng kanyang identity bilang professional player. Ang bawat match ay nagbibigay ng bagong pagkakataon upang makita kung paano niya hinaharap ang iba't ibang situations sa paglipas ng panahon. Ang mga karanasan na ito ang bumubuo sa isang athlete. Hindi lamang ang trophies o rankings ang nagkukwento ng development, ang experience sa pressure, ang ability na mag-adjust,
ang discipline sa routine, at ang attitude pagkatapos ng competition ay bahagi rin ng professional journey, kaya kapag pinapanood natin ang footage na ito, maaari natin itong tingnan hindi lamang bilang isang clip tungkol sa isang match, kundi bilang isang maliit na chapter sa mas malaking journey ni Ila. Hindi natin kailangang sabihin na ang isang partikular na gesture ay nangangahulugan ng isang bagay na hindi natin makumpirma. Mas mahalaga na manatili tayo sa kung ano ang aktwal na nakikita sa footage. Isang player na naghahanda, isang player na nakikipagkompetensya, isang crowd na nanonood, equipment na bahagi ng kanyang routine, at isang post-match moment na nagpapakita ng sportsmanship. Ang simplicity ng footage ang mismong nagbibigay dito ng authenticity sa isang mundo kung saan maraming content ang dinisenyo para maging dramatic. Minsan mas powerful ang isang natural moment, isang player na tahimik na naghahanda isang court, na naghihintay isang crowd, na nag-aabang isang opponent sa kabilang side, at isang match na unti-unting nagiging kwento kapag natapos ang lahat. Ang scoreboard ang magbibigay ng final result, ngunit ang scoreboard ay hindi kayang sabihin kung gaano ka-focused ang isang player bago magsimula. Hindi nito kayang ipakita ang bawat mental reset, hindi nito kayang ilarawan ang pressure ng isang stadium, at hindi rin ito kayang ipakita ang meaning. Ang isang handshake sa net, iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang footage. Binibigyan tayo nito ng mga visual clues tungkol sa mundo sa paligid ng score, at para sa isang documentary-style story. Yun ang pinaka-interesting na bahagi. Ang match ay hindi lamang isa, dalawa, tatlo, o apat na set. Ito ay isang sequence ng preparation, decisions, emotions, reactions, adjustments, at interactions. Ang bawat bahagi ay may sariling revikit, at kapag pinagsama-sama, nagiging mas complete ang picture. Sa huli, maaaring simple lamang ang tanong, ano ang nakita natin sa footage? Ngunit ang mas interesting na tanong ay, ano ang ipinapakita nito tungkol sa tennis? Ipinapakita nito na ang tennis ay isang sport ng contrast, tahimik at maingay, individual at public competition at respect, physical at mental preparation at performance, at sa gitna ng lahat ng contrasts na yun ay ang player. Siya ang kailangang mag-balance ng lahat sa isang side. May pressure ng expectation sa kabilang side, may sariling goals at preparation, may crowd na nanonood. Ngunit kailangan niyang manatiling connected sa kanyang sariling game, may opponent na kailangang talunin. Ngunit pagkatapos ng match ay kailangan pa ring respetuhin ito ang complexity ng professional tennis, at ito rin ang dahilan kung bakit kahit isang simpleng footage ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kwento sa pamamagitan ng kamera. Nakakakuha tayo ng ilang segundo ng isang malaking mundo. Nakikita natin ang stadium, nakikita natin ang player, nakikita natin ang equipment, nakikita natin ang opponent, at sa pagitan ng mga frame, maaari nating makita ang ihvekidas ng professional competition. Ang isang athlete ay hindi lamang performer, siya rin ay planner, competitor, problem solver, at student ng kanyang sariling sport. Bawat match ay may bagong problemang kailangang solusyonan. Ang opponent ay maaaring magdala ng ibang style. Ang court conditions ay maaaring magbago. Ang crowd ay maaaring maging mas maingay. Ang momentum ay maaaring mag-shift, at sa lahat ng ito, kailangang gumawa ng tamang decisions ang player. Ito ang bahagi ng tennis na hindi palaging nakikita sa highlights. Ang highlights ay nagpapakita ng result, ang full match experience ay nagpapakita ng process, at ang footage na ito ay nagbibigay ng maliit na window sa process na iyon. Kaya marahil ang pinakamagandang paraan upang tingnan ang story na ito ay hindi bilang isang compilation ng random moments, kundi bilang isang journey mula sa tahimik na preparation hanggang sa intensity ng competition, at mula sa competition hanggang sa respectful ending. Sa simula, makikita natin si Ila na nakatuon sa kanyang sarili at sa kanyang equipment. Pagkatapos, makikita natin siyang pumasok sa competitive environment habang nagpapatuloy ang match. Ang crowd at pressure ay nagiging bahagi ng atmosphere. Ngunit sa kabila nito, kailangang manatiling focused ang player, at sa dulo, pagkatapos ng lahat ng competition, may isang simpleng interaction sa net na nagsasara sa kwento. Ito ang natural revikidaf ng tennis. Hindi ito palaging dramatic, hindi ito palaging cinematic, ngunit ito ay authentic, at minsan ang authenticity ang mas nakakaengganyo kaysa sa anumang scripted moment. Ang footage ni Alexandra Ila ay nagpapaalala rin sa atin na ang isang athlete ay hindi lamang nakikita sa mga pinakamalaking moments ng kanyang career. Makikita rin siya sa mga ordinaryong moments, habang naghihintay, habang naghahanda, habang nagre-reset, habang naglalakad papunta sa court, habang inaayos ang equipment,
at habang bumabati sa opponent pagkatapos ng match. Ang mga simpleng moments na ito ang nagbibigay ng human side sa professional sport at para sa mga fans. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging memorable ang isang player, hindi lamang dahil sa kung gaano kalakas ang kanyang serve o kung gaano karaming matches ang kanyang napanalunan, kundi dahil nakikita natin ang kanyang journey sa loob at labas ng court sa huli. Ang isang tennis match ay maaaring magkaroon ng isang winner at isang loser. Iyan ang simpleng bahagi ng scoreboard, ngunit ang mas malaking kwento ay tungkol sa dalawang athletes na parehong naglaan ng oras at effort upang makarating sa competition. Parehong may preparation, parehong may pressure. Parehong may moments ng confidence at doubt at pareho silang may pagkakataong matuto mula sa experience. Kaya ang respect pagkatapos ng match ay may espesyal na meaning. Hindi nito binabago ang result, hindi nito binubura ang competition, sa halip kinikilala nito ang effort ng parehong sides, at marahil iyon ang pinakamagandang ending para sa isang sport na nakabase sa one-on-one competition. Kapag natapos ang laban, natatapos ang competition, ngunit ang respect ay nananatili, at iyon ang image na maaaring iwan ng footage sa audience. Hindi lamang ang score, hindi lamang ang winner, kundi ang buong atmosphere ng isang matchday experience. Isang player na naghahanda, isang stadium na naghihintay, isang court na puno ng pressure, isang opponent na handang lumaban, isang crowd na nakatutok, at pagkatapos ng lahat, dalawang players na nagkikita sa net bilang tanda na tapos na ang competition sa ganitong paraan. Ang footage ni Alexandra Ayala ay nagiging higit pa sa simpleng sports content, nagiging isang visual reminder ito ng kung ano ang tunay na ibig sabihin ng professional sport, ang discipline, na hindi palaging nakikita ang focus, na hindi palaging nasusukat ang pressure, na hindi palaging maririnig, at ang respect na minsan ay ipinapakita lamang sa loob ng ilang segundo. Kung may isang bagay na maaaring matutunan mula sa ganitong footage, yun ay ang ideya na ang malaking story ay kadalasang nabubuo mula sa maliliit na moments. Ang isang match ay maaaring maalala dahil sa isang dramatic point, ngunit ang journey papunta roon ay binubuo ng dose-dosenang maliliit na decisions. Ang player ay naghahanda, humihinga, nagfo-focus, naglalaro, nagre-reset, nag-a-adjust, at patuloy na lumalaban. Ang cycle na iyon ang bumubuo sa professional tennis, at sa bawat bagong match may bagong pagkakataong ipakita ang discipline na iyon. Kaya kapag nakita natin si Alexandra Ayala sa courtside area, hindi lamang natin dapat tingnan ang green jacket o ang tennis bag. Maaari nating makita doon ang isang athlete na naghahanda para sa isang competitive environment. Kapag nakita natin siyang nasa court, hindi lamang natin nakikita ang player na may racket, nakikita natin ang isang competitor na kailangang gumawa ng decisions sa ilalim ng pressure. At kapag nakita natin siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang opponent pagkatapos ng match, hindi lamang natin nakikita ang ending, nakikita natin ang sportsmanship na nagbibigay ng balance sa competition. Sa isang banda, may desire to win, sa kabilang banda, may respect for the opponent, at sa pagitan ng dalawang iyon, naroon ang tunay na character ng sport. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang mga behind the scenes at matchday clips ay patuloy na nakakakuha ng atensyon ng tennis fans. Hindi lahat ng viewers ay naghahanap lamang ng highlight. Marami rin ang gustong makita ang mundo sa likod ng highlight. Gusto nilang malaman kung ano ang hitsura ng preparation. Gusto nilang makita ang atmosphere ng stadium. Gusto nilang makita kung paano kumikilos ang players kapag hindi sila actively hitting the ball. At higit sa lahat, gusto nilang makita ang human side ng athlete sa footage na ito. Yun mismo ang nakukuha natin, isang mas personal na view ng isang professional tennis environment. Hindi ito isang scripted scene, hindi ito kailangang magkaroon ng malaking twist. Ang value nito ay nasa natural na sequence ng events, at kapag isinalaysay ito ng maayos, nagiging mas engaging ang simple footage. Mula sa unang moment hanggang sa huling handshake, may isang malinaw na message. Ang tennis ay hindi lamang tungkol sa final score. Ang score ay mahalaga, syempre, dahil ito ang nagtatakda ng result, ngunit ang journey papunta sa result ay may sarili ring kwento, at kung minsan, ang journey na iyon ang mas interesting panoorin. Kaya sa huling bahagi ng story na ito, maaari nating balikan ang unang image, Alexandra Ayala sa courtside area, surrounded by her equipment, habang ang stadium ay abala sa paligid niya. Sa unang tingin, ordinaryong moment lamang iyon, ngunit pagkatapos nating makita ang buong sequence, nagiging iba ang perspective. Na iintindihan natin na iyon ay bahagi ng preparation. Pagkatapos makikita natin siya sa court, na iintindihan natin na iyon ang moment kung saan ang preparation ay kailangang maging performance. Makikita natin ang crowd, na iintindihan natin na iyon ang environment kung saan kailangang manatiling composed ang player. Makikita natin ang equipment, na iintindihan natin na iyon ang bahagi ng routine na tumutulong sa player na manatiling organized. At sa huli, makikita natin ang opponent sa net, na iintindihan natin na ang competition ay may ending. At ang ending na iyon
ay maaaring maging respectful sa loob lamang ng ilang minuto ng footage. Makikita natin ang maraming layers ng professional tennis preparation, competition pressure, focus, routine, experience, at respect at marahil. Dito makikita ang tunay na beauty ng sport. Hindi kailangan ng bawat moment na maging dramatic, hindi kailangan ng bawat shot na maging viral minsan. Ang isang tahimik na preparation moment ay sapat upang ipakita kung gaano ka-demanding ang professional sport minsan. Ang isang simpleng look sa court ay sapat upang ipakita ang concentration at minsan. Ang isang handshake pagkatapos ng match ay sapat upang ipakita ang respect. Ang scoreboard ang nagsasabi kung sino ang nanalo, ngunit hindi nito kayang sabihin ang buong kwento, hindi nito kayang ipakita ang preparation, hindi nito kayang ipakita ang mental discipline, hindi nito kayang ipakita ang pressure ng crowd, at hindi nito kayang ipakita ang mga small moments na bumubuo sa experience ng isang athlete. Kaya kapag pinapanood natin ang footage ni Alexandra Ila, maaaring mas maganda itong tingnan hindi lamang bilang isang tennis clip, kundi bilang isang maliit na dokumentaryo tungkol sa isang araw sa buhay ng isang professional player, isang araw kung saan kailangang maging handa, isang araw kung saan kailangang lumaban, isang araw kung saan kailangang manatiling focused, at isang araw na nagtatapos sa respect at sa huli. Iyon marahil ang pinakaimportanteng message na maiiwan ng story na ito. Ang tunay na ganda ng tennis ay hindi lamang nasa sandaling nanalo ang isang player, nasa bawat maliit na sandali bago iyon, nasa preparation, nasa discipline, nasa concentration, nasa kakayahang bumalik pagkatapos ng isang mahirap na point, nasa pagharap sa pressure ng crowd, nasa paggalang sa opponent, at nasa kakayahang tanggapin ang ending ng isang match ng may professionalism. Si Alexandra Ila ay maaaring makita ng audience bilang isang tennis player na nasa court upang makipagkompetensya. Ngunit sa footage na ito, nakikita natin ang isang mas malawak na larawan. Isang athlete na bahagi ng isang sport kung saan ang preparation, performance, pressure, at respect ay magkakaugnay at marahil. Iyon ang dahilan kung bakit ang simpleng footage na ito ay may kakayahang maging isang ingaging documentary-style story. Dahil sa tennis, hindi lahat ng mahalagang bagay ay nangyayari sa pagitan ng baseline at net. May mga kwento rin sa courtside area, may mga kwento sa pagitan ng points, may mga kwento sa crowd, at may mga kwento sa sandaling matapos na ang match sa huli. Ang scoreboard ay magsasabi kung sino ang nanalo, ang statistics ay magsasabi kung ilang aces, winners, at games ang nakuha, ngunit ang maliliit na moments ang magsasabi kung paano hinarap ng player ang araw na iyon. At kung susuriin natin ang footage ni Alexandra Ila sa ganitong paraan, makikita natin ang isang matchday story na hindi lamang tungkol sa competition, kundi tungkol sa buong experience ng professional tennis, isang story ng preparation bago ang pressure, isang story ng focus habang nasa competition, isang story ng discipline sa gitna ng distractions, at isang story ng respect pagkatapos ng laban at marahil. Yun ang tunay na beauty ng tennis. Ang scoreboard ang nagsasabi kung sino ang nanalo, pero ang maliliit na moments ang nagsasabi ng tunay na kwento ng isang match.